Sa kalagitnaan ng tahimik na linggo kung kailan inaasahan nating mababa ang galawan sa crypto market ay bigla na lang nag-surge itong si Bitcoin. Umabot po siya sa halos $119,000 at halos malapit na po siya sa kanyang all-time high na $123,091. Pero ang tanong, ano nga ba ang dahilan sa likod ng biglaang pagtaas na ito? Ayon po sa mga ulat, nagkakaroon ngayon ng pag-asa para sa isang panibagong 90-day tariff truce sa pagitan ng United States at China. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano po nakaapekto ang balitang ito kay Bitcoin at sa buong crypto market. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit nga ba mahalaga ang 90-day truce sa pagitan po ng US at China? Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ekonomiya, ay matagal nang may tensyon sa pagitan po ng US at China pagdating sa taripa o buwis sa mga produkto. Ang tinatawag po na tariff war ay nakakaapekto hindi lang sa kalakalan kundi pati na rin sa mga investors sa buong mundo. Kaya naman nang pumutok ang balita mula po sa South China Morning Post na may posibleng extension ng 90-day tariff truce ay agad itong nagdulot ng positibong sentiment sa mga markets. Ayon sa ulat ay makikita raw ang mga delegado ng parehong bansa sa Stockholm para ayusin ang kasunduan. Kapag nagkataon ay wala pong bagong taripa ang ipapataw at walang bagong patakaran na magpapadala sa tensyon. Ito po ay nagbibigay ng tiwala sa mga investors na magiging mas stable po ang global economy sa susunod na 3 buwan. Paano naman po tumugon si Bitcoin sa balita ng truce na ito? Agad po na nag-react si Bitcoin sa balitang ito, sapagkat sa loob lamang po ng 24 hours ay tumaas po agad si Bitcoin ng halos 2% at umabot po siya sa presyong $119,380. Ayon po sa CoinMarketCap ay bumaba man ang kabuuang trading volume ng 8.72%, ay nanatili pa ring malakas ang momentum ni Bitcoin. Sa kanyang presyo ngayon ay halos 2.88% na lang ang kanyang layo mula sa kanyang all-time high na $123,091 na naitala nitong nakalipas na July 13 lamang. Malaki po ang epekto ng balita sa kanyang biglaang pagtaas. Hindi lang siya ang umangat, kundi pati ang buong crypto market. Ano naman po ang kondisyon ng Bitcoin network sa kasalukuyan? Kung titingnan po natin ang technical na bahagi, ay lalong humigpit ang security at lakas ng Bitcoin network. Umabot na po ang kanyang hash rate sa bagong peak na 932 EH per second. Habang ang network difficulty ay umabot na rin sa 127.62 trillion. Ibig sabihin ay lalong lumalakas ang kumpiyansa ng mga miners at institutions kay Bitcoin. Isa ito sa mga palatandaan na hindi lang dahil sa news ang dahilan ng rally, kundi may technical na support na rin ang paggalaw ng presyo. Ngayon ay may epekto ba ang institutional investors sa pag-akyat ng presyo? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Malaki po ang epekto nila. Maaga pa lang sa araw ay naglabas ng buy signal ang ilang strategy-based indicators para kay Bitcoin. Kasabay nito ay dumarami rin ang institutional investors na nagpapakita ng interest na bumili at mag-accumulate. Ang malalaking pondo tulad po ng hedge funds at saka asset managers ay nagiging aktibo sa pagbili. Ibig sabihin ay hindi lang mga retail investors ang nagpapagalaw kay Bitcoin, kundi pati mga malalaking players na rin. Ang kanilang presensya ay nagpapalakas po ng suporta sa presyo. Ano naman ang epekto nito sa ibang mga cryptocurrencies? Dahil sa pagtaas ni Bitcoin ay nadamay na rin ang iba pang mga cryptocurrencies.
tumama na sa bagong all-time high itong si BNB sa presyo na $825. Ayan. Habang si Ethereum naman ay patuloy po na umiikot sa presyong $3,825. Ayon po sa datos mula sa CME, ang Ethereum Futures Open Interest ay umabot naman sa $7.85 billion na pinakamataas sa kasaysayan. Ibig sabihin ay malaki rin po ang interest ng mga institutions kay Ethereum. Sa kabuuan, ang global crypto market ay nasa $3.94 trillion at halos maabot na ang $4 trillion. Halos si Bitcoin po ang humahatak sa buong market pataas. Ano naman po ang papel ni Pangulong Trump sa kaganapang ito? Si US President Donald Trump ay kumpiyansang magkakaroon ng ilang trade deals bago sumapit ang August 1 deadline para sa mga taripa. Malaki po ang epekto ng kanyang pahayag sa kumpiyansa ng mga investors. Kasalukuyan na pong tapos ang deal sa Japan at ang susunod na target ay ang European Union. Kaya habang lumalapit po ang August 1 ay lalong umiinit ang galawan sa market. Kaya ang ganitong mga pahayag mula sa leader ng US ay hindi dapat baliwalain dahil may direktang epekto ito sa galaw ng mga asset tulad ng kay Bitcoin. Yan. Karaniwan po sa mga araw ng linggo ay mababa ang trading volume sa crypto market. Pero sa pagkakataong ito ay kabaliktaran po ang nangyari. Bigla na lang sumabog si Bitcoin kahit linggo. Tinatawag po itong Sunday pump dahil sa hindi inaasahang paggalaw sa araw na hindi po masyadong aktibo ang market. Ibig sabihin ay talagang malaki ang impact ng balitang ito tungkol sa US-China truce, kaya kahit low volume ay nag-surge pa rin ang presyo. At ayan, ang epekto para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay napakahalagang bantayan po natin ang mga ganitong klaseng balita. Hindi man tayo direktang kasali sa trade war ng US at China, ay ramdam natin ang epekto sa presyo ng mga coins na hinahawakan natin. Kapag tumaas po si Bitcoin ay nadadamay din ang altcoins, kaya maaari itong magbigay ng pagkakataon para sa short-term gains o profit taking. Para po sa mga long-term holders ay magandang indikasyon ito ng patuloy na kumpiyansa ng malalaking investors sa crypto market. At bilang panghuli, para sa akin ay malinaw na ang crypto ay hindi lang basta-basta speculative asset lamang. Unti-unti na itong nagiging parte ng global financial system. Ang mga geopolitical events tulad po ng US-China truce ay nagpapakita kung gaano po kahalaga ang sentiment sa paggalaw ng presyo. Kaya bilang isang investor ay mahalaga na hindi lang tayo marunong magbasa ng charts, kundi maging updated din tayo sa mga balitang pandaigdig or global. Dahil sa panahon ngayon, ang presyo ng isang coin ay hindi lang umiikot sa technical, kundi pati sa politika at ekonomiya ng buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.